purihin ang nakita sa Pilipinas sa liputan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako ay nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaroon ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Gym tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, sa Fernando, Pampanga, Barangay Columbus Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon, at sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Liluan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincam, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Dipolog City, Barangay San Domingo Gym, Coronado City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cogon Gym, Bicol City, Toril Gym, Davao City, Barangay La Pilipina Gym, Tagum City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na pangununsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Maraming panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako nagpapasalamat na nauunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong magpapalibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula. Ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam. Ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mga habangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad mo ako ay nasa pasimula pa lang ng ating paglilingkod, ministry. Ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyon yun hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahon yun sa aking denominasyon. Hanggang mantong sa panahon na parang lahat bibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi nasang pagkakataon ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema. At to make a story short, umantong ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod kapag sa aking kalooban yun. Pero may kapangyarihan humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban. Malaman kong siya talaga ang may handa nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawan ang dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may pribilegyo sa aking denominasyon
ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusik at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsubukan na yun ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukang iyon na naman ang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napinag ang aking pangako, ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban, ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao, wala na akong leader na tao, hindi ang maging leader ko ay ang dakilang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo. At nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, pinamahala sa aking dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan, at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niyang gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at katulan sa buong sanlibutan, na pinadala niya ako at ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z of salvation, ay napasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang taong sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang kapagsubukan na ilalakad sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na iyon. Nung tayo'y naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isinay itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain na bilang namang ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging mature. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya, nang nakita ng kamayan, akala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintayin ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain habang ako ay naghihintay sa tandang panahon ng glorification. Hindi ko alam na mayroong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, pasimula ito sa Hawaii noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagulay-bulay ko na sinabi naman sa akin, huwag ko na alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay siya ng matibay institusyon, siya ng matibay na kaharian ng Diyos na hindi na matitinag magpakailanman. Tuparan na kanyang sinabing, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan, ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan ng June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang
perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Tayo, sa bansang kaharian, ang nakatupad sa kanyang mga utos, na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon. Kaya naging matagumpay ang Third Testament at pagkatuparan nito ay walang bakang na. Nakita ng Ama yun na sa ating mga buhay, ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, hindi natin inaasahan magkakaganito at ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako ay naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilangguan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako, ganun din. Nakita ko ang aking sarili. Nandito ako sa piitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa spiritual na dako, ito ay blessings in disguise. Kaya sa ating pinuparin, lahat mo nang magagawa, hindi pinaisip na sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam niyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa ang pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nangyari ito, ako ay pumunta sa ating kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan. Kasi kinakasalitan na puro naman kabutihan. Kaya ako ay bibinigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalain dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian. Pamamatala ay ang bansang magulo ay magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kabanalan, magkaroon ng direksyon, at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nanditiyan na. Binigyan tayo ng financial na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit political na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng justisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng secular na sanlibutan. Ito parang ganito nang sinabi niya, iiwan niya ang kanyang upang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ng pawag ng Pilipinas ay parang makakawa ng tupa na wala yung shepherd o walang pastor na
sumakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung anong ginawa ng Diyos sa bansang Kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong sekular na outside the kingdom na hindi sekular na bansa natin Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-uusapan, magmula pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development, at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya ako, binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang naman sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan, upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng Gen 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw, pumunta rito upang magnakaw, pamatay at tumuksan. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong mundo ito ng politika. Kaya pag tayo hawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na bakit ang kanilang leadership ng na anak na walang korupsyon, na walang divisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko ang sasabing ako'y pagkalooban na naman ng mga kapangyarihan sa direksyon yung binigay niya sa akin na tayo ay mailulog bilang senador at isang araw ay baka mataas pa yan para makita natin kay urgency ay ganoon din ang gagawin natin sa bansang sekular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito sapagkat hindi na natin kailangan ang popularity, hindi natin kailangan pera, hindi natin kailangan, wala na tayo riyan. Gagamitin natin ang lahat ng pera pagpapalang ito na nagmumula sa kabanang bayan sa tayo sa papalay makaliklog para sa kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. So pag ang mga tao naman dito ay makakita na meron talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siya nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, amin taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayo isang manok na walang ulo, na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit, nakita ko na kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country na zero ang korupsyon, malinis, walang basura, maganda, maayos, kamunestero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag natin bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandito ngayon tulad ng ministry ng Hinirang Anak. Alam ninyo, ang threefold ministry ng Hinirang Anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Egypto. Pagkatapos, dumating ang problema after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Egypto.
At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karaniaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili, at the backside of the wilderness, nandun po siya sa ilan. Pabiro ninyo ang problema yun, na mula sa karaniaan, nakita niya, nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala, nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamitin tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalap na tanim na hindi naman nasusunod. Ang kanyang nilapitan nito at narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo yung panyapak sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Ehipto na magulo, na sekular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic Ministry, ako ay pababalikin sa secular na sanlibutan. Ako ay gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-drive ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa ayusan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansa ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko. Upang naman makapitin sila o makaranas ng pagpapalang atin ang dinanas sa ating bansang kaharian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission nito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong plano maging politiko. Hindi po ako politiko. Kahit ako'y pumasok sa politika, hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag ninyong tawagin politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito, pakikita ko ang leadership ko sa bansa nito na mayroon isang tao na pinapasok sa mayroong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman at ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansa nito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko, ako ay isang leader. Na masamula ang Pilipino, ako ay binuno. Kailangan tayo voting process, election process. Kasi kung ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi na nataan sa kamay ng tao, kagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan po tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership na anak ng Diyos na naranasan na ang loob ng bansang kaharian. Ngayon, pinalabas nito para ang leadership na ito ay maipabutbut ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division, at merong pagkakanya-kanya.
ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay nailuklok na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may katuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Papasalamat ako ngayon, sa akin na ako ay nasa glorification era, ay magiging kabahagi ko ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw mayroong isang tulad ni Moises na ipinadang muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga nag-alipin sa kanila sa karukhaan, sa panlilinlang, sa kawalang direksyon, at walang kasaganan. Tingnan ninyo, napakalit ng bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karukhaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema, puro mga milyonaryo yan. Ang CDE, yan po ang 87% na puro nandyan ang problema ng karukhaan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsan leader tulad ng ating Pangulong Duterte, ngunit 6 na taon, pagkatapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera, pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-kotse, nagkakabit-kabit na ating mga isla. Meron tayong bullet train, papuntang Luzon, Mindanao, bakit po, napakaganda ng pera, pinutuhan ng Department of Health, sapagat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang hospital. Napakaganda ng pera, pinutuhan ng edukasyon, sapagat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon, at may quality pa, at may pagkain pa. Ang ating mga anak, kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka na lang sa paaralan. Meron ka na itong agahan, meron ka paghapunan. Yun sana, pupuntahan ng maraming pera namin. Yun tayo narinig na. Pasimula ng taon, hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pupunta, hindi natin alam kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa aking pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao, tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero ang pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget ng pera ng bayan. Ako'y nananalangin sa karangay ng Presidente na tulad ni Inday Sara, hindi siya Presidente, kakaroon tulad ng ating papanaginip. Ako'y aalala sa bagay na yan. Kung ako naman ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang bagay na inyong pinahanap. Hindi na kayo ito kung dahil Singapore, Amerika, at iba pang maungan na kung bansa, sasabihin ninyo, ganito sana ang aming bansa. Ang aking komisyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabaho nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang sweldo din dito mas doble sa kanilang pag-aako. Ang pangarap niya ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Kaya naman ito, na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil ang lahat nandyan, pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala